Pwede po ba natin ma-explain kung ano ba ang prostate cancer? Ano po ba nangyayari kapag may prostate cancer ang isang lalaki? Ang prostate cancer, ang unang-una, ang prostate ay isang organ ng lalaki no, na nasa baba ng pantog bago lumabas ang ihi ng lalaki. So, habang tumatanda, dalawa ang pwedeng mangyari dito. So, yung paglaki ng prostate at yung kinakatakutan ng karamihan ng lalaki na ito ay maging cancer. Oh. Magkaiba ang paglaki sa prostate cancer. No? So, merong mga lalaki na lumalaki lang ang prostate pero hindi naman cancer. Meron namang prostate cancer na maliit lang ang prostate. No? So, yun ang kailangan nating ipaalam sa mga viewers natin na magkaiba yung malaki at yung prostate cancer. Okay. Malaki prostate. Dok, gaano karaming namamatay na kalalakihan dahil sa prostate cancer? So sa Pilipinas, ang prostate cancer ay number 3 sa mga cancer ng kalalakihan. Sunod ito ng lung cancer at ng colon cancer. No? So by statistics, about 3,000 to 4,000 deaths sa Pilipinas ang namamatay sa prostate cancer. So mga sabihin na natin that's about 8 to 10 patients dying every day of prostate cancer. Ay, naku. So, hindi naman ito mabilis na cancer, kaya ang talagang message natin is early detection ng prostate cancer. Pero ano po ba ang nagdudulot? Ano bang cause po ba ng prostate cancer? Kasi nabanggit niyo po kanina, pwedeng lumalaki yung prostate pero hindi naman cancerous. Pero bakit po ba nagkakaroon ng prostate cancer? Ang prostate cancer is more of hereditary kasi siya. So, kung may lahi na, ang lagi naming tinatanong sa lalaki kapag nagpapatingin sa amin, meron bang nagkasakit ng prostate, lalo na ng cancer. So, worldwide kasi, ang number 1 na nagkakaroon ng prostate cancer is yung mga African Americans and yung mga white Okay. races. So sa atin, Southeast Asians, hindi masyado mataas. No? Although, syempre, we still have to screen them. No? So yung number 1 is hereditary. Second is, of course, yung lifestyle natin. Yung mga exposure natin, pagkain, unhealthy diet, bisyo, lalo na ang smoking. No? Smoking, alak. Tapos lack of exercise, and of course, lagi natin sinasabi ngayon, yung stress. Okay. Yes. Because yung stress and all of those things produces yung mga tinatawag nating free radicals na nakakasama and promotes yung mga cancer growth sa ating katawan. Not only prostate cancer, but all the other cancer. Kaya nga. Ay, yung iba parang vicious cycle na yun eh. Na-stress sila kaya nagbisyo. Eh, nagbisyo na stress. Hindi Kaya kumain parang ng maayos. paikot-ikot na, Doc, no? Giging cycle na lang. Oo. So, yun nga. Kung hindi natin nababantayan yung lifestyle natin, yun talaga ang nangyayari. And we don't have a regular checkup. Dok, ano ba yung mga senyales o mga sintomas na kapag na nararamdaman po ng isang lalaki na baka prostate cancer na pala to? No? Ano po yung mga signs and symptoms? So, ang una kasi nating nararamdaman sa prostate, no, is yung pagbabago ng pag-iihi. No? Usually, it starts at 40 to 50 years old ng lalaki. So, ang earliest sign ng prostate enlargement is yung ihi ng ihi sa gabi. Ihi ng ihi. Hindi naman masakit, Dok. Hindi naman masakit, no? Pero kumbaga, more than 2 times umiihi sa gabi, yun ang earliest sign. O kaya yung mahina yung labas ng ihi, mabagal, putol-putol, o kaya pag umihi ang lalaki, pakiramdam niya hindi na ubos. Okay. So, babalik na naman siya after a few minutes, no? Those are yung mga nararamdaman pagka lumalaki yung prostate, no? Pag prostate cancer, pwedeng meron yung mga nararamdaman na yon, pwedeng wala, no? Pati yung paglaki ng prostate, ganun din naman yung iba natitiis nila na wala silang or hindi nila nirereklamo, yun ang kadalasan. Tinitiis lang. Tinitiis lang ng lalaki. Akala nila normal sa kanila yon.
Ngayon, ang hindi maganda is yung advanced stage na. So, bukod dun sa mga binanggit natin, pwedeng namamayat na yung lalaki, walang ganang kumain, or minsan may dugo na ihi. Yun yung una nilang mapapansin, may dugo na ihi. Pero hindi kadalasan ganon. And masakit yung mga buto-buto nila. Kasi yun yung mga advanced stage na, yung kumbaga kumalat Kumalat na yung na po sakit. yung cancer. Kumalat na Ay, yung nako. cancer. Pero nababanggit nyo nga po, normal naman po pala na habang as we age, yung mga lalaki, talagang nag-enlarge po yung mga prostate natin. Pero paano po ba malalaman kung yung paglaki abnormal na, hindi na siya yung, kumbaga, prostate enlargement lang, kumbaga cancer na pala ang dahilan kung bakit nag-enlarge ang prostate. Paano po ba So yun nga, yun ang importante, yung prostate cancer screening natin, no? So we usually start at age 50. So kung maaari, magpapatingin sila yearly. At kung merong history ng prostate cancer sa family, sa tatay, kapatid, o sino mang pinsan nila, at an earlier age. Kumbaga, sinasabihan namin at age 40, dapat nagpapatingin na sila. So, yun ang mga prostate screening test. Of course, yung pagkonsulta sa urologist, history and PE. So, ginagawa namin yung digital rectal exam. Kakapain namin yung prostate para malaman namin kung simpleng paglaki lang ba to o kung meron kaming makakapang bukol o matigas na yung prostate. So, pagka medyo matigas yung prostate, mag-suspicion na ng prostate cancer. So, we do additional tests like yung PSA, yung ultrasound, and yung urinalysis. No? Pero ang importante nagagawa sa mga ganyang edad is yung PSA, yun yung prostate-specific antigen. It's a screening test for prostate cancer. Okay. Dok, ano naman po yung, kumbaga, ayun po yung mga screenings, no? Tama po. Ano naman po yung, kumbaga, yung effect naman po sa daily or quality of life ng isang pasyente na meron pong, prostate cancer? Kaya ang sinasabi namin early detection, kasi unang-una, wala silang nararamdaman pagka nag-uumpisa na yung cancer. Tulad na sinabi ko kanina, late stage na yung sasakit yung buto mo. Late na yun. Late na yon, wala kang ganang kumain, nagbabawas ka ng timbang, nanghihina ka. Only to find out, prostate cancer pala ang problema mo. So, yung mga signs na yon dapat na papakonsulta na ng pasyente. Pero pagdating nga po sa edad nga, sabi niyo po 40 kung merong family history or 50 kung wala naman, ano po ba yung available naman po sa Capital Medical Center na screening test naman para sa mga kasambahay natin? So, ngayon kasi, it's Prostate Health Month, no? Kasabay ito parati ng Father's Day, no? So, sa Capital Medical Center, we're now offering a prostate screening package. Kasama dito yung KUB and prostate ultrasound, yung PSA, saka yung urinalysis, no? So, we offer these packages. It's flashed on our screen, no? You can contact the care concierge of a Capital Medical Center para it's time for men above 50 na magpa-check sila every year for prostate screening exam. Okay. So yan po yung mga available po na prostate Package na. screening package sa Capital Medical Center. Yan po yung mga pwedeng ma-avail nila. Pero Doc, pag-usapan naman natin is yung mga diagnosed na ng prostate cancer. Ano naman po yung mga treatment options na pwede po sa kanila? So, of course, kung localized yan, it really depends kung ano yung ano yung stage ng prostate cancer. So, if caught early, yung sinasabi nating hindi pa kalat o localized lang, we can advise surgery or yung tinatawag nating radiation or brachytherapy. No? So, tatanggalin yung prostate o yung brachytherapy naman maglalagay ng seed sa prostate or external beam radiation. It really depends kung ano yung mga risk factors din ng pasyente and yung condition nila, general condition nila, if they can undergo those procedures.
So pagka wag naman sana na medyo kalat na yung prostate cancer, we give yung hormonal therapy. So hindi to tulad ng ibang chemotherapy na nanghihina yung pasyente ng todo, nagsusuka. It's just some injections depende on their schedule, preferred schedule, and some medications. So kumbaga quality of life is preserved sa mga ganitong pasyente. Sa mga nag-undergo naman treatment, Doc, ano ba yung i-expect naman nila na effects after ng treatment nila at yung recovery, paano po ba ang gagawin? Well, yung nga, kunwari itong hormonal treatment, yung side effects niyan, since it's anti-hormone, kumbaga yung sexual drive, bababa, no? Hot flashes, medyo mainit sa katawan. Yung iba nagkakaroon ng gynecomastia, ang tawag natin, yung medyo Gyno na sinasabi nila, Doc. nagkaka-breast tenderness yung lalaki, no? Pero all of these are harmless, no? Harmless lahat 'yan. Pero temporary lang po ba yan? While taking the medications, oo. Pero hindi naman siya talaga it's very quality of life is Okay. well Sabagay, preserved. oo nga. Siya ganun ka-serious po, yung mga side effects. Pero Doc, may mga ways ba? Ano ba yung mga ways naman para mas mapababa natin yung risk na magkaroon ng prostate cancer? So, like sinabi natin yung mga risk kanina, so iiwasan natin yun. Yun lang naman. So, yung smoking and alcohol consumption, sa pagkain, we minimize yung pagkain ng mga processed meat, yung mga charred or deep-fried na pagkain, saturated fats. Better kung ang kinakain natin is vegetables, like tomatoes, yung processed tomatoes or cooked tomatoes para lumabas yung lycopene. Wow, okay. Like yung niluto ng ating chef ngayon. okay No? to yun. Pwede sa atin yon. Yung mga broccoli, cauliflowers, nuts, salmon, yung mga may omega-3 na fish. So yun yung mga some of the pwede nating kainin to at least lower the risk ng prostate cancer. And of course, exercise and Yeah. mahirap masabihin, iwas yung stress. Try natin, umiwas sa stress. Good, Doc, few message na lang siguro kasi dahil prostate awareness, prostate health month din at men's health month din po. Ano po yung message niyo para sa mga kalalakihan na nanonood ngayon? So sa ating mga kalalakihan ngayon, lalo na sa mga ama, yung Happy Father's Day. So it's time again every June to have your prostate screening test. Ito ay available sa Capital Medical Center. We have some prostate screening packages for you. So you can contact our care concierge and you can see your urologist to answer all your questions regarding prostate health. Maraming salamat din po, Dr. Hoben M. Chua. Napakahalaga ng early detection para maiwasan ang paglalaan ng prostate cancer. Kaya mga kasambahay, tandaan natin yung mga advice ni Doc Hoben kasi dapat healthy tayo.